Bangag natin ang presidente. Ninyong lahat. Hello Pilipinas, nagbabalik na naman ang The News Team. Chari Villa, naka-News Team shirt. Danny Buenafe, iniwan sa kotse News Team shirt. Jean Reyes, naka-News Team shirt in California. Henry Umaga Diaz, naka-News Team set in Canada. Okay. The country is drowning in noise, scandal, and political chaos. Sobrang gulo, di ba? Nararamdaman nyo na ba? Litong-lito na ako. Today, we zoom out to understand the biggest power struggle in our collective generations. The Marcoses versus the Dutertes. This is a dynasty war. Ano ang totoo? Ano ang palabas lang? And what is being hidden? So, game. Okay. Naguguluhan ba kayo? O naiinis? O nagagalit? Gulong-gulo na ako, Jing Mag. Parang, Stressful. oo. That's the term. Yung, meron pa How will this end? iskandalo, biglang meron na naman bago, nakakalito. Kaya gusto ko sanang malaman muna natin, paano ba nagsimula to? Paano ba di ba magkakampi sila? Hindi. Paano Kaya, ba? Parang ito yung flooding the zone. Yeah. Yeah. kaya nga, parang from a, di ba, from a media perspective, itong year na to, grabe, no? How will this... Diba, ibig sabihin, nag-start February, di ba, yung impeachment. Correct. Tapos yung March, pinadala si PRRD sa The Hague. Tapos nag-midterm election. So parang this is just not rivalry. Parang it's survival na yun ang nangyayari. So Parang political families, may away-away na. batuhan bomba, tapos machine gun. Ang mahirap kasi collateral damage sa buong bansa. Diba? Kung, whatever happens to their political dynasties, ako personally, I really don't care. But they're dragging the entire country down with them, no? Investors are staying away. Alam mo kasi, ang umpisa din na masasabi natin, parang, their supporters were so euphoric when they won in the 2022 elections. Uniteam, di ba? It was a marriage supposedly made in heaven. But then it became really just a marriage of convenience na walang masyadong pundasyon, walang pundasyon. Kundi yung gusto lang nilang makuha yung boto ng Solid North and the Solid South. Yun lang. In fact, isang malaking leksyon, mahalagang leksyon yan para sa mga bumoboto, di ba? Naalala ninyo noon, wala naman silang plataforma na malinaw noong 2022, kundi unity na hindi naman natin maintindihan talaga kung ano ang definition nila, no? And then, kahit na iniimbitahan silang dalawa na kandidato noon para mag-attend ng mga forum at mga debates at kung ano-ano pang ibang interviews na mahahaba, di ba? They both refused. They didn't want to talk to journalists. Ayaw nila, gusto lang nila mangampanya, magbigay ng mga pangako, magpakita ng show of force, di ba? So now, lumalabas, marupok pala yung unity na yan. Hindi pala siya talagang unity. Kaya ngayon, it fell apart at lumalabas, nagsimula ng madurog yan nung nung hindi niya nakuha yung gusto niyang cabinet post, di ba? And that's very early. Which was a powerful portfolio. Ang tanong siguro, paano nagsimula yung matinding away nung dalawang kampo? Kasi hindi ba nagkaroon ng attempted coup daw doon sa House na gustong patalsikin si Speaker Romualdez at ipalit si dating Presidente GMA. At pagkatapos doon na nagpalitan ng mga akusasyon dahil nga daw hindi nakuha yung defense post at kung ano-ano.
ay nagalit yung kabilang kampo at binalikan naman ng kabilang kampo ng mismong kampo ng Malacanang ang kampo ng mga Duterte at nag-file ng impeachment. Actually, 4 na impeachment complaints ang kinaharap ng Vice Presidente, ang graft, corruption, bribery, inciting to rebellion, kinag-isa. At dahil nga si Speaker Romualdez, ang leader ng House, ay madali itong naipasa. Pero siyempre, kahit na with the 215 votes nga sa House, nakala mo overwhelming, talagang hindi naman pumasa sa Senado. Di ba? Because karamihan naman ng mga senators na nakaupo talagang allied. Ng mga allies talaga siya nila, ni former President Duterte. So somehow hindi nag-move and then napunta na sa Supreme Court. Yun na nga, nariman muna and then napunta na sa Supreme Court. So wala, hindi tumatakbo yung... Tapos natabunan na tayo ng iba-iba na namang mga... Yung midterm kasi nanalo yung side ni... Actually, even. Duterte. Mostly. Tapos, ang nangyari, si Marcoleta, who was a new senator, siya yung naging head ng Blue Ribbon Committee. At the time, yeah. At the time. And diba? remember, inamin ni Pangulong Marcos na hindi maganda ang naging performance nila noong midterm elections. Remember, that was a referendum on his administration. Yes. At yun ang una niya ang binanggit nung SONA. Itong makasaysayang SONA. Remember this one? When he admitted na may mga pagkukulang ang kanyang administrasyon, kaya yan ang naging resulta ng election because it was really bad for him. And then sa SONA na yon, sinabi na rin niya yung mahiya naman kayo. Doon yun nagsimula, di ba? And now here we are. Flood control. Contractor, Yes. hindi lang mahiya kayo, nag-name siya ng malalaking kontratista na Top 15 na kaugnay sa korupsyon. So, dyan nagsimula after the SONA. Senate Blue Ribbon nag-press-con siya, di ba? Oo. So, bumaliktad na ang storya. Biglang ang iniimbestigahan na yung mga senador na mismo nagharang ng impeachment ni Sara. Kaya ang gulo-gulo na. Tapos meron pa mga persistent na mga rumors ngayon na somehow, di ba, it adds to the fuel. At saka, ang problema, hindi namamatay dahil araw-araw may mga pagbabago. Kita mo yung redundancy sa cabinet. Di ba? Talaga mapapala yung isip ka. Bakit nangyayari ito lahat na somehow, ako, nag-expect na lang ako dahil umuusad na Kahapon may na-file na ng kaso. Kasi meron na tayong ICC, no? Yun naman ang sagot. ICI. ICI, sorry. ICI na yun naman ang parang sagot ni PBBM para ma-resolbahan ang korupsyon. Pero parang ang bagal no? Nung takbo, nung investigasyon. Pareho tayo observation. Parang feeling ko sa ICI, parang medyo malamya ang dating, lalo na yung chairman. Oo. Di ba si Dean Andy Reyes? Ang parang image. Hindi siya yung parang somehow committed, parang nahihiya. Hindi decisive. Di ba dapat ruthless ka pag investigador ka? Walang kaibigan. Like yung Ping Lacson Ang sa image Blue ka Ribbon. na nare-retain sa isip ko ng ICI is nung nagsoli ng kotse si Bryce Hernandez, kinamayan pa. Yun nga Isa yun Tapos itong live stream, di ba siya nangako, tapos ang daming inaayos sa technicalities. Pag nakikita mo ba siya, tapos what the world needs now is love, di ba? Siya kayo nakaano. Yung mga ganun kasing parang messaging, hindi magandang dating sa tao. Dapat you should be decisive, forceful, na talaga pinapakita. Like what the image is projecting na ni Ping Lacson. Parang ganun. Ruthless, walang kaibigan. Yun ang napansin ko din. Alam mo yun, yung parang soft I hate to say it, but it seems that there is a lack of control, no? Hindi kontrolado kasi the messaging should be disciplined at this point, hindi ba? Dapat disiplinado ang mga opisyal ng kabinete, disiplinado ang Pangulo mismo at ang kanyang mga allies, ang kanyang mga kaalyado sa Kongreso, sa Senado. Disiplinado sila, yung messaging nila to the point. At
at decisive Yun. at decisive. Ang nangyayari lahat nagsasalita, biglang yung executive secretary hindi daw siya nag-resign, di ba? May ganun lumalabas. Ano yan? Na he was asked to do. Parang he was asked to do it. Magpapa-interview, hindi naman ako talaga nag-resign. Sinabi lang that I had to be let go. Ano ito? Hindi ba? It's not sending a good signal to the public. And they are telegraphing their weaknesses to their enemies. Pero ang problema siguro, Jing, paano mo haharapin yung isang kalaban na hindi rin disiplinado? Ibig sabihin, isang congressman na openly nag-advocate ng sedition, nag-advocate na dapat ibagsak ang gobyerno, mag-withdraw ng suporta ang military sa kasalukuyan, means openly destabilization, wala silang nagagawa. And this congressman is a newbie. Dapat na. Yes. Diba? Subversion na yun loob, dahil pinabayaan lang siya. Anong nangyayari sa ating bayan? Parang walang batas. Ay, wala. Matagal nang walang batas dito sa Pilipinas. Ang batas para sa mga nagbabayad ng buwis lang. Pero yung mga mayayaman o malalakas na politika, walang batas para sa mga yan. Alam naman natin yan, di ba? Because, corruption was not given birth during Duterte's time or Marcos's time. Matagal lang may corruption sa Pilipinas. Pero matindi ngayon. World-class ang corruption. Matindi ngayon. Pero ibig sabihin, yung roots ng corruption, matagal na nandyan kahit sino ilagay mong presidente. Yung kalakaran sa ilalim, yun na yun eh. Huwag mo sabihin sa akin sa DPWH, ngayon lang na-invento yan. Kasi think about it, for the 100 billion pesos or the 1 trillion pesos to be released in cash, yes. Ano pinagdaanan nun? Ang daming approval nun, hindi 2 tao lang makausap. Yung approval nun mula sa umpisa, sa insertion, hanggang sa release ng Land Bank of the Philippines. So who was involved all along that process? Imposible naman hindi involved lahat yon. Paano lulusot yun? So habang nakikita natin itong katiwalian right before our eyes, ang impunity ng paglabag sa mga batas, hindi nagsasamantala yung mga gusto mag-take over the power. Di ba, may mga pinag-uusapang revolutionary government, may pinag-uusapang junta, may pinag-uusapang People's Initiative, ang daming rally. Saan tayo pupunta, tayo mga ordinaryong mamamayan? Yun yung tanong ng mga kamag-anak ko. Saan tayo pupunta? Hindi, kaya nga sa mga nakikinig, how do we proceed from here? Yes. Ano ang dapat gawin ng present government? Kasi siya naman ang constituted na government, di ba ngayon? So ibig sabihin, to maintain status quo, ano yung mga moves or radical moves that should be done by this government para humupa? Let's say humupa ng konting kala, yung magpapakulong ng 40, according to Vince Dizon, na somehow ng mga top officials, medyo magpapahupa yan before Christmas, meron doon makukulong. At saka may arrest warrant ng ilang senador. Ang question, dapat bang pahupain ang galit? Kasi parang yung galit, legit eh. It should be, dapat gamitin yung galit in towards something. So, basta lang Chari, tama yung public outcry. Remember, do not underestimate public pressure, hindi ba? The power of public pressure. Parang dito lang din sa Amerika, so napilitan na ngayong magpasa ang House dito ng bill para i-release ang Epstein files. Baka redacted na yun. So many months of of refusal and kung ano-anong pagde-deny and pagsisinungaling ng ilang tao. Public pressure works. And so dapat talagang panatiliin yung galit at yung kilos protesta. But at the same time, we have to follow also the rule of law. So dapat sa gobyerno ito, maliwanag yun. At ganun din sa mga taong nagpo-protesta na alam nila ito ang parameters ng protesta namin. Meron kaming hihilingin, meron kaming petisyon para sa good government, para sa katapusan ng corruption, para may makulong. Pero hindi kami mag-advocate ng
kudeta, ng military junta, yung dapat maliwanag yon, di ba? Oo, kasi parang ang sinasabing option sa taong bayan, sige, mawawala si PBBM. Sige, gusto niyo si Sara Duterte. Ayaw rin naman na. Ano ba? Para tayong sa pader, cornered. Paano naman? Yun ang nasa constitution eh. Paano yun? Kung wala presidente, vice presidente ang papalit. Yun hindi nga accepted sa lahat. Kaya maraming ayaw. They'd rather sink or swim with the present administration. So, ngayon nga, kailangan meron kang moves o drastic moves na dapat mangyari para at least maging, hindi man natin sinasabing mag-meltdown, pero ibig sabihin humupa ng konti na medyo believable. Ako, tingin ko lang, if Congress can already, yung anti-dynasty bill, before November 30, tingin nila baka daw mag-move na yun, umusad na somehow pati yung mga appointed kasama rin doon na dapat hindi magkakamag-anak because nangyari ito kay Bersamin. Yung apo pala ni Bersamin mismo yung mga tumatagap allegedly. Sabi niya, Yusek Peñaldo. Yung ganun, bakit nila nangyaring Yusek diba? ni interest? Secretary Bersamin, yung kanyang Yusek. Kaya nga. Nepotism. Kaya nga, yung mga very clear na mga ganung mga ganung appointments na bakit nakakalusot? Di ba yung mga ganon? Napakadaming palpak na appointments, Yun lang isa pa ring hindi mo man gusto mawala si PBBM at palitan ng mas worse. Pero anong dapat natin gawin? Parating sinasabi sa taong bayan na hindi, bandayan natin. Ano ba yung bantay? Paano ba yun? Yun na nga, Chari. The president also has to show good faith and a decisiveness that would favor bringing to jail all those that are involved in these corrupt practices, including those close to him. Yun ang good faith na dapat niyang ipakita. Paano yung mga kaso against the Marcoses na hanggang ngayon nasa Supreme Court? Ayun, estate taxes nilang din binabayaran ng 33 million. Paano ka magiging credible kung ganyan? One problem at a time nga. Sige. Sige. Okay. Mahirap ito lang, Chari, mahirap maging Marcos ang pangalan mo sa panahong to, di ba? So, ako naman, one problem at a time. So, ayusin mo muna tong mga pinangako mo na ipapakulong mo and then medyo bumuelo ka and then aminin mo na kung ano pa ang dapat mong aminin. Papunta sa 2028, diba? Yeah. Kung kailan tayo bubuto. Pero ako meron akong fearless forecast. Go. Next week, may mga ma-arresto na yan. Next week? November 18? Next week meron yan. Tinabi naman yun mga arrest warrant, yung mga senador. Di ba? Sinabi. Pero Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, and Joel Villanueva. Yung initial na mga pangalan na linabas, di ba? Yeah. O sana ma-aresto bago malabas tong podcast natin. or malabas natin yung podcast bago yun yung sinabi. Yun yung sinabi talaga. Ngayon kung lumabas tong podcast, tapos na-aresto lang sila, hindi ba sinabi namin sa inyo? Di ba? Hindi, kaya nga. Pero buti na simulan na nga kahapon sa ombudsman doon sa Sandigan Bayan, si Saldico na ngayon, parang niraraffle off na Sandigan Bayan ang case niya. So magiging fugitive na siya, ika-cancel na passport, Jing. So ang problema ngayon, yung Interpol red notice. Di ba? Bakit sobrang pumayat? Oy, Jing Reyes, bakit katawa ng tawa? Hindi nakakatawa itong mga topic natin, ha? Bakit sa sobrang pumayat? Ang hirap kaya magbuhat ng pera. Why are you laughing? Why are you laughing and not taking this seriously? Because the irony of it all is not lost on me. Talking about ironies, Jing Reyes, diba? the irony of ironies, di ba nag-umpisa dito, sabi ni Bongbong, mahiya naman kayo. Those same words were being shouted at their family when they were in Malacanang.
Mga Marcos, mahiya naman kayo. Kaya nga paalis yung tatay niya eh. Diba? Kaya nga it's a revolution. But on the other hand, yung mga Duterte, the patriarch of the Duterte dynasty, is sitting in a prison cell in The Hague. The daughter is being charged with misuse of 612.5 million pesos of confidential funds. Na sabi niya, I don't have to explain how I used the confidential funds. The son, Paulo, when he was congressman, got 51 billion pesos for 3 years in the last 3 years of the last term of his father. And humarap siya sa Senate Inquiry Committee kasama ni Senate Inquiry Committee. Sa Sesamo, sa Blue Ribbon, si Manassas Carpio. Mans Carpio. Asawa ni Simon Duterte. Dati. Yeah. So, ito yung mga nag-aaway na mga dynasty. Malaking paghihirap ang dinanas ng ABS-CBN News sa dalawang dinastiya na ito. Correct. Yun lang ang sinasabi ko. Kaya, I don't know, hindi ko mapigilang matawa dahil talagang natutuwa akong nakikita silang nagdurusa ngayon, hindi ba? I mean, karma. So, pero nagrarally ang Iglesia ni Cristo na silang nagtulak sa eleksyon ng dalawang ito. Hindi, tsaka in-endorse nila itong mga na-involved sa flood control. Ito sila, Pero sila rin ang Iglesia. Tapos ngayon, magtatawag sila ng rally for to stop corruption. Di ba? Na para irony din. Kaya nga tapos ito rin yung mga in-endorse nila. Another kaya twist. Doon nagugulo ng tao, doon lalong na-agitate. Pero lahat palagay ko nga ay dapat lahat ito matandaan na ng taong bayan na Pilipino. Sa next election. Oo dahil may chance tayong bago. You know, ang kabutihan, yung mga naniniwala pa sa mga old ways, unti-unti lang namamatay. Konti na lang. Yes. Napapalitan ng Gen Z sa millennials. Kung meron pang mabuting naidulot itong iskandalo na ito, no? Yung sana nagising ang mga kababayan natin, ang milyon-milyong kababayan natin na galit sa mga ninakaw sa Kabanang Bayan para sa kunyari ay flood control projects pero binulsa pala. Dapat matuto na sila, humanap na sila ng karapat-dapat talaga sa susunod na eleksyon. Maghanap sila. Pero wala pang lumulutang. They should demand track record. They should demand that the politician or person running for office has a platform, has a position on important issues. Hindi yung sasayaw lang o magbibigay lang ng pera, iboboto na nila. Yun na nga, pero meron ba sa inyong lumulutang na potential na maging mga leader natin? Nakikita niyo na ba kung sino yung mga dapat pumalit? Yan ang isa pang mas matagal na I think the problem of our personalistic politics, our personality-oriented politics is a difficult problem, and it will take a longer time to overcome. Hindi ba? Kasi palagi naghahanap ang Pilipino ng savior. Diba? Sino yung mabait? At hindi lang naman ito sa Pilipinas. Even sa America and in other parts of the world, people always look for someone who would capture their imagination, who has a good story to tell. Hindi ba yun yung hinahanap palagi? So dapat siguro dagdagan pa natin yung standards, itaas na natin yung bar. Kasi napakababa ng bar natin nung after 2016, hindi ba? Media has a big role to play in seeing to it that the level of discussion is higher or is raised. At least, di ba? Hindi yung... Kasi ang nangyayari, yung coverage na election, pag may nagsayaw na doon sa entablado or may mga kasama mga dancer, kunyari si Bong Revilla, sumayaw ng ano ba yung sayaw niya? Budots. Hindi ba? Nagiging popular. Sumikat yung sayaw niya through his political ads.
Correct. Hindi lang sa campaign rally. So that's another thing and he got elected. that should be reformed. Di ba? Kaya nga, so we're discussing sino ba mga potential leaders natin by 2028 kasi it's about 2.5 years to go pa naman. Pero for now, let's accept ng the strongest ngayong contender for the presidency is Sara Duterte. You know, maybe the solution will be not to look at sino ba ang pwedeng tumakbo. Pero ano ba ang pwedeng gawin in terms of process sa gobyerno? May AI na ngayon, di ba? May blockchain. Ang daming pwedeng gawin na systemic solution para ma-override yung personality. Di ba? Like yung anti-political dynasty law, talagang dapat yun, sinasabi, bantayan, baka watered down Baka watered down version. I hope ngayon pa lang, ipasa. Ngayon pa lang, there should be a group advocating for certain standards sa mga kakandidato sa 2028, di ba? So ngayon pa lang dapat ilatag na ang mga standards na hahanapin natin sa mga susunod na mamumuno sa Pilipinas. Kunyari, kailangan hindi membro ng matabang dynasty or I don't know, di ba may fat dynasty, may thin dynasty. So dapat hindi siya manggagaling sa isang political dynasty at all. Number 1. Number 2, dapat maliwanag kung saan kumukuha ng pinagkakakitaan yung kandidato na yon. We can demand that, di ba? Alam natin dapat kung negosyante ba siya, ordinaryo ba siyang mamamayan, isa ba siyang empleyado ng isang kumpanya, may sarili ba siyang negosyo, mga ganon. And so on and so forth. Dapat alam natin yung marami tayong aalamin tungkol sa pagkatao at maging mga kamag-anak ng tao na yon, ng mga kandidato na yon. Parang yung nangyari sa New York, Jing, yung si Mandami, di ba? Parang out of nowhere, bagong leader. Si Tsaka very young. Very young. Tapos ngayon, he's advocating lowered rentals sa New York, transport. Because he captured the public imagination because one, he's young, he's virtually unknown, he was only a counselor before, and then he addressed the issues that were really important to New Yorkers, like affordability. Yun ang pinakamalaking issue nila dun kasi alam mo naman, mahal ang bilihin, mahal ang renta ng bahay o apartment, mahal ang lahat. And so that's the reason he won. Plus, yung kalaban niya, disgraced former governor. Di ba? So yun yung nangyaring, it's a confluence of factors that led to his victory. Naniniwala ako. Pero sa atin, marami nang humarap na nami-meet yung mga criteria nyo . Halimbawa, ilang beses natalo si Ding Jokno bago nanalo sa House. Ilang beses natalo si Heidi Mendoza, hindi mo maki-question ang integridad at katalinuhan ni Heidi Mendoza. Nung nakaraang eleksyon, sino ang makaka-question sa integridad? Ni Robredo. Talo. So, ang sinasabi mo, Henry, may problema talagang electorate o ang electoral system, ang COMELEC. Palagay ko, yung electorate. You have to accept na medyo nagising na sa katotohanan. Tinanong ko yan kay Senator Congresswoman Laila de Lima, do you think lahat ito ng mga politiko, ito mga lumulutang ng pangalan sa flood control, do you think politically finished na sila? Hindi na sila iboboto? Anong sabi? Sabi ni de Lima, dapat hindi na. Dapat natuto na tayo sa mga nangyayari ngayon. Nang wala na sanang mga ito lumulutang lahat, senador, congressman, na dapat hindi na sila manalo sa 2020. Pero gusto kong balikan yung sinabi ni Henry, yung binanggit ni Henry na si Heidi Mendoza, no? Si Heidi hindi nanalo, but no one expected her to get 8 million votes. Grabe. Her performance was great in the last election. She overperformed. So ang ibig sabihin kasi pinag-uusapan natin kanina, electorate, no? I think we're seeing a change in the electorate na yung mga bata na bumoto, mas aware sa issues, mas aware sa kalagayan ng bayan natin, at mas aware sa mga hindi dapat nangyayari. So I'm very hopeful that
in 2028, they will be stronger than they were in the midterms last year. This year. So yun, ako nandun yung hope ko. Pero again, dapat lumayo na tayo dun sa yung tribal mentality. Nakatingin tayo sa chieftain lagi, di ba? Pag may nababaha, Mr. President, tulungan mo kami. Hindi naman dapat ganun. I mean, there should be programs and systems in place that will work for everyone. Kaya lang yung mga lumang sistema, expert na yung madami sa paggamit nito sa pagdanakaw. Nakita naman natin yan sa DPWH. Yung pagbibigay ng ayuda na galing sa mga kongresista, tigilan na yan. Dapat ibigay yan sa tamang ahensya. At saka yung favorite nating allocable funds. Dapat yan, ang galing niya dahil yan yung... Alam mo ba yung allocable? That's the new term daw sa pork barrel. Yan, sinabi ni Ping Lacson. Allocable. Pork barrel din daw yun. Iniiba-iba nila yung pangalan Iniiba-iba Sabi nga ni Senator Lacson, enough is enough. Bakit? Dahil apektado na yung ekonomiya ng bansa. People are not investing in the Philippines anymore because we are a high-risk country in terms of investment. So yung ginagawa nila Bryce Hernandez, ni Saldico, hindi lang yun basta-basta pagnanakaw ng pera ng bayan eh. You're stealing the future of the younger generations. You're ruining the country. While you're gambling away the people's money in casinos, sinisira nyo yung bansa. Hindi simpleng pagnanakaw ng pera lang yan. Kaya mahiya naman kayo. Talaga. At yung mga anak ninyo na kinikreate ninyo about using ill-gotten wealth, magiging mga rin yan, rotten na tao. So, yan ang mga binubuo ngayon ng mga corruption. You know why? I can't understand. I don't know when this began. This obsession with status symbols among these people. Hindi ba? Saan ba nagsimula yan? Kailangan mamahalin lagi, sobrang ipagyabang yung kayamanan, yung mga designer bags and shoes. Bakit? I mean, it's unconscionable that they do this, they allow their children to do this, their wives, na galing sa corruption yung pinambili. Hindi ba? Parang, yan, isa pa yan, no? Anong klaseng kasamaan yung tao na yan para masikmura niya yun, di ba? Isa pa yan, no? Nasanay tayo na alam natin pag politiko mayaman. Paano sila yung mayaman? Maliit lang ang sweldo ng mga politiko. Di ba? Ever since, pag politiko sa Pilipinas, mayaman. Si governor, mayaman. Si congressman, mayaman. Wala naman sila negosyo. Politiko lang sila. Magkano lang naman ang sweldo ng politiko. Gusto nila maging ninong, gusto nila maging kumpare, mayaman, at may power. Saan kaya tayo papunta, Jing? Ang ating... Ano ba ang tingin? Palagay mo? Hindi, ako, my hope is in the new generation. Sana lang hindi mamatay yung apoy sa puso nila para sa bayan natin. Dahil galit na galit yung mga bata eh. Dapat lang. At saka sana in our lifetime, makita natin yung change, no? At least yung pagbabago, di ba? Pero aside from going to the polls in 2028 ng mga kabataan, what can they do on way to 2028, di ba? Yun yung pag-isipan nila, yun na nga, yung sinabi, form a group na magbabantay sa mga batas na pinapasa ngayon sa yung systemic endemic change, yung systemic changes kailangan talaga nating i-push, i-demand. I think yun yung kailangan natin gawin. Civil society has to be more active now and more defined. Yung sinasabi mo, Charik, anong kailangan gawin? Anong kailangan gawin ng civil society? Ngayon. Anong kailangan gawin ng generation natin? Kunyari, para tulungan yung mga bata. Ngayon, tayo pumupunta dito. I mean, we're retired, pero parang may konsensya naman tayo na dapat magsalita tayo. Ano ba yung ating experience dati? At paano tayo napunta dito? So, palagay ko, we can do little things as well para makarating tayo sa tamang
sitwasyon sa 2028. So little things like attending November 30, yung mga ganun, na Little nakikisa ka dahil Little things. importante na at least ano ka, di ba? Gusto mo maramdaman din ng tao yung conviction ng November 30. Bakit ba tayo nandoon, di ba? Na Yes. talaga matigil na yung mga katiwalian. At saka tigilan nyo na yung pag-follow sa mga lepo, baby. At saka huwag na Huwag tayo- gawing, at huwag saka- gawing, ano ba yun? Hindi, ako gusto ko kasi Saka yung yung iba rin ano, natin wag makasama din sa yung- trabaho, wag huwag na silang nilang- pinipicture. Yung mga ganun. Oo, wag na nilang tratuhin na parang dinidiyos nila yung mga politiko na yan. Huwag na nang binibigyan ng airtime yung mga bagong resort ni ganito. Oo. Hindi ba? Hindi. Turn off na yun sa tao. Pag madami kotse, huwag yung interviewin. Oo, di ba? Yung nagkagrab Lalo yung may payong yung kotse, huwag na interviewin yung gano'n. na, walang kwenta ang mga tao. Huwag yung bigyan ng... Yung mga lifestyle na ganun, hindi na lalo nung naiinis yung mga lumalaban ng Teka muna, parehas. nagbigay ba tayo ng sagot sa mga tanong? Ha? Hindi. O nagdagdag lang tayo ng tanong sa tanong? Hindi, marami naman yan. Basta i-guide lang natin sila sa tamang... Ang problema kasi natin, we're running out of options who will be yung mga potential candidates sa 2028. But I know, It's early. Wala eh. But you know, I think one of the most useful things you can do is to talk about it. Yung social media for that. Parang wag na yung mga luxury items na pinaflaunt-flaunt. Wag na ganun. Vanity lang yun eh. Don't be intimidated by these politicians anymore because they're servants of the people. They should be serving the people. They shouldn't be sitting high and mighty on their stolen pedestals. Talaga. Tama. Pero since the flood control mess, parang napansin nyo ba, wala na masyado di ba, yung mga nanonood na UAP games sa politiko, wala na nanonood ng concert. Yung public, Correct. they Public are so display. limited na sila ngayon sa kanilang mga movement. Pumukhang nararamdaman nila yung galit ng taong bayan. Dapat di ba? lang. Tahimik. Lalaylo lang yun, Dan. Ha? Lalaylo lang. Parang tumatahimik, bumubuelo, gano'n. Sana habang buhay na sila maglaylo. Init eh. Pero talaga, di ba? Ang ganda ng tanawin siguro kapag makita natin sa 2028, ang daming bagong muka sa batasang pambansa at saka dyan sa Senado. I think we're going to see a change in Magandang 2028. pangarap na Pangarap ko rin yan. bagong muka na hindi, walang bahid. I think we're going to see a change in 2028 and the news team is going to be there to usher in that change. Okay. Yeah. So, Amen. that's our episode for today. Pilipinas, stay brave. Kaya pa ba? Kaya pa. Jing Henry, any last words? Ako, wag mawalan ng pag-asa, no? Talagang mahirap. Hindi madali na magkaroon ng demokrasya. Naranasan na namin ito. Itong mga kasama ko na matagal nang nagtrabaho bilang journalist at nasa isang newsroom. Daling sabihin na ipaglaban natin ng demokrasya. Yeah. Pero sa totoo lang, pinaglalaban po talaga at mahirap po yan. Araw-araw nating gagawin yan. Kaya kung gusto nating manatili na meron tayong demokrasya, talagang paghihirapan natin ito, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Kailangan tayong magbantay, kailangan nating tutukan ang lahat ng nangyayari sa ating bayan at kailangan nating isipin at sa sarili natin din, simulan natin ang pagbabago. Kung gusto nating may mabago sa sistema. Okay. Danny, Chari, itong dalawang to, parang madaldal to. May silang ha, Danny. Hindi, kasi ako tingin ko kaya nagpe-persist yung pagkakawatak-watak natin dahil yung disinformation sobrang, di ba, gumagalaw. So marami naniniwala, marami nagsishare. So sana masyado lang tayo dapat maging mas discerning, di ba, when it comes to, yung nakikita tayo, huwag natin i-share pag hindi tayo sure kung sino ang source. Yun lang. Tapos para at least it will help to correct the narrative na tama ang nakukuha nating news. Okay. Chari. Ako may hope din, tulad ni Jing Mag, yung at Dani at Jing Reyes at Henry, na meron mga kabataan ngayon na aware at kikilos para sa kinabukasan ng Pilipinas, a brighter Philippines. I believe in that and I hope it will really happen soon. Ako, lahat tayo kung gawin natin lang kung ano yung tama.
magiging maayos ang bansa natin. So ilagay natin sa tama. In our personal life, in our public life, ilagay natin sa tama. So yun po. I'm Jing Reyes. Henry Umaga Diaz. I'm Danny Buenafe. I'm Chari Villa. I'm Jing Magsaysay. Don't forget to hit like, share, and subscribe. And we are the News Team. The News Team. Ano ka, Henry Echo?